Kasi sa Laguna, di ba, maaring galing din ng ano yan, ng 10 tribo. So, hindi natin masasabi. Kaya nga, ang scepter ng Judah ay ipapasa sa scepter kay Ephraim pala, sa tribo ni Ephraim, which is, ang Ephraimites, ang dominant na, kasi ang ano ang blessing kasi na binigay ni Jacob na isinalin instead na kay Joseph, ibinigay niya kay Ephraim. At si Ephraim ay nandito sa Ophir. Kaya sa atin magpapasa ang scepter ng Judah. Which is dito rin sumibol ang mensahero. Anak ni Joseph, si Ephraim. Yun na po. Kasi sa Bali, ang natatandaan ko lang, yung sinabi ni Sultan na ang unang magigising, ang mga tribo ni Ephraim. Kaya tayo daw itong mga nasa tribo ni Ephraim dahil tayo itong mga una na ginising sa katotohanan. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo madadagdagan at hindi rin magigising yung 10 tribo. Kundi, kumbaga, sa atin magsisimula. Kaya siguro napakalaki pa ng role natin para magising itong mga kapatid nating mga Israelita. Ayun lang sis. O yung scepter naman tungkol doon sa yung scepter na yun 'di ba nanggaling kay Joseph. Pinasa yun kay Joseph dahil ang kinilala na naging panganay mula kay 'di ba ang panganay ay si Ruben. Dahil nagkasala si Ruben, ipinasa ang scepter kay Judah. Magmula kay Judah, ipinasa naman ito kay Joseph. Dahil si Jacob naman ay kinilala niya si Joseph na kanyang panganay dahil panganay niyang anak kay Rachel, si Joseph. At mula naman doon sa blessing ni Jacob sa mga anak ni Joseph na si Manasseh at saka si Ephraim, napunta naman kay Ephraim yung scepter. Oo. So, dito nga nagsimula sa atin, sa Ophir, ang pagsibol muli ng makalangit na kaharian sa pamamagitan ng mensahero. Kaya dito nagsimula na kilalanin ang tribo ni Ephraim. So yun ang role natin mga kapatid, since tayo ang unang ginising ni Aba sa katotohanan, ay talagang malaki ang ating responsibility na maipasa ang katotohanan sa ating mga kapatid na wala pa sa covenant. Kaya napakaganda ng pagkakataon sana itong pag-aaral natin ng Torah na sana lahat na kahit man lang sana dito sa atin sa grupo natin sa NCR ay lahat makapag-participate sa pag-aaral ng Torah para lahat tayo alam natin na kung paano natin sasagutin ang mga katanungan at paano natin ipapasa ang katotohanan na nalaman natin. So, yun din ang importante na malaman natin ang may role tayo, mayroon tayong obligasyon na ipasa itong katotohanan na to dahil hawak natin ang Torah.